Hey guys, today share ko naman sa inyo yung mga things na you should live with when you have a Mazda 3 hatchback. So doon, diniscuss ko before yung mga good things about Mazda 3. This is actually a very good car. In fact, to me, it's a fantastic car with so many features. But then again, meron din siyang mga features na you have to live with because the car was designed naman hindi sa lahat ng tao, 'di ba? So it depends on your need. So if it will fit your needs, then it's okay. If not, then you have to make adjustments if you own this car. Okay, let's discuss one by one. Okay, number one, maraming nagtatanong yung visibility, no, especially sa likod. So this one is since it's a sportsback model, medyo maliit talaga yung yung glass doon sa likod. Kasi sloping siya. So medyo limited yung iyong view. So kailangan maingat ka rin talaga sa pagdadrive nito, taking into consideration yung mga challenges nito, no? So meron din siyang backup camera, pero hindi naman 100% na mako-cover niya talaga lahat, no? So you have to be conscious then of your rear view mirror. That's one. In addition to the rear challenge, meron din akong napansin dito. Ito yung B-pillar, masyado siyang makapal. So pagka you're turning right, so medyo parang nakakasagabal siya ng konti, especially if you have a car beside you, na titingin ka sa kanan. So you have to be conscious about it. Isa yan sa mga things that you should live with, Next is yung kanyang interior is really very nice kasi mga soft touch material siya, Itong area na to, then you have leather seats. So ang drawback doon is parang medyo maselan siyang i-maintain, So, kailangan maingat ka kasi kaunting nag-i-smudge siya. So, hindi mo siya basta-basta malalagyan ng kung anong mga chemicals, So, kaya I just use yung damp cloth lang. Iniingatan ko siya kasi ito, pagka halimbawa may napatakan ka ng any liquid or something, siguradong magmamantsa siya. So, that's the drawback of this leather materials or soft touch materials. Second is yung itong, for example, itong instrument cluster na to, madali siyang ma-scratch. So nung unang kinuha ko to, pinunasan ko ng basahan, napansin ko may scratch agad. So ang ginawa ko, pinalagyan ko siya ng PPF material, parang plastic, para maprotektahan siya. So same is true dito sa mga piano block areas, Hindi ko pa ito napapalagyan, kaya itong mga white na to, hindi ko pa siya tinatanggal. Kasi madali siyang mas-scratch. So yun ang mga drawback. Ito rin dito sa mga door panels, dito sa window switch. Even here dito sa mga switches dito, yan, madali siyang magagasgas. So kailangan meron siyang protection na ilalagay ka. Napansin ko dito is itong lock saka unlock button nakahiwalay from this, Di ba normally pagka nag-lock unlock naka-integrate ka dito. Kasi yung brain mo, di ba normally pagka dito ka naka-focus, dito yung kamay mo, di ba? Inihiwalay pala niya dito, so parang na-awkwardan ako pag dito pa nilalagay. Parang minsan kasi pagka nagmamadali ka, i-open mo yung door.
nandito nga pala sa taas, nakakalimutan ko. Ang instinct mo, di ba, dito ka mag-o-open dito sa area na to sa mga normal design ng cars. Siya pa napansin ko dito, itong area na to, ito yung dito nakalagay yung parang nakalagay kung reminder kung kung naka-seatbelt ka o hindi. Parang medyo nalalakihan ako. Parang yung view mo dito sa rear view mirror or yung forward view mo rin, parang nabablock siya. So but it's not hindi naman siya talaga na makaka-disturb sa'yo, pero sa ito nilitan na ng konti, pero that's their design, so wala akong magagawa dyan. Isa pa that you should live with it, yung ito mataas yung pinaka center tunnel niya, so makita mo dito medyo nakaumbok siya, no? So pagka merong kang nakaupo dito sa gitna, nakapatong yung paa mo dito, merong uncomfortable, so yung paa mo ilalagay mo dito sa in between, which is masikip na. Kasi sa ibang country siguro all-wheel drive, so yung design niya is siyempre isa lang yung production, alam nga namang magkaiba pa for two-wheel drive sa four-wheel drive, so isa na lang yung body or interior design niya. So ito medyo medyo makahamper yung movement mo inside the car kasi nga mataas siya. Another thing is pag nakaupo ka dito sa likod, maliit yung yung view mo. Kasi maliit nga yung glass area niya eh. Yan ang design niya, maliit yung glass. So, ang feeling mo parang claustrophobic ka, di ba? So, depende naman sa tao yon. Pero ako, okay lang ako. Parang gusto ko siya parang meron kang privacy. Maliit lang yung nakikita mo. Parang ka nasa loob ng kwarto. Dumbaga. Siyempre, iba-iba naman yung tao. Pero yan ang isa sa mga sa iba is they don't like it. Drawback ito is masyadong mababa. So minsan pagpapasok ako ganyan, yan, nauuntog ako dito eh. Yan So kailangan careful ka dito. Kasi mababa nga yung roof line. 3 times na ako nauntog dito eh. So especially kung matangkad ka, so dapat naingat ka. You should be conscious na this is very low. So yun ang isa sa mga drawbacks ng ganitong design. Doon sa likod, so especially if you're a passenger, you're new in this car, bigla ka na lang papasok, mauuntog ka dito sa likod. Pero kung ikaw may-ari, siyempre conscious ka na. Pero if you have, for example, a friend who's coming in and then hindi niya napansin, mababa pala yung yung roof line, mauuntog siya. Malaking adjustment ko dito yung kanyang height clearance. Nakita mo, sandang ka lang siya, no? So mababa talaga siya. Kasi yung mga previous cars ko kasi is puro SUV eh. So pagka nag-drive ako dito, nagkakaroon ako ng adjustment sa aking driving habits. Especially sa mga humps, no? Pagka mga humps, kailangan dahan-dahan ako, medyo sinaside ko ng konti. And then pagka magpa-park ako, especially sa parking, palagi akong patras. Kasi mas mataas yung likod eh. So ito, pagka tatama ito doon sa mga parking stopper, pagka mataas. So yan sa mga drawback ng ganitong design. But kailangan mo talaga mag-adjust sa iyong driving habits, no? Isa pa is kung nagbabala ka na gamitin to as family car, medyo may challenge, medyo masikip yung kanyang trunk space. So tingnan mo ha. So sa ngayon, I have my bike here, my shoes, and then helmet. Ito biking gear ko lang So pagka nalagay ka to, kasama lahat, parang wala na akong masyadong space. Unlike sa SUV, yung sa SUV kasi hanggang sa itaas pwede kong lagyan eh. But pwede ko namang i-extend yung yung upuan dito sa likod, i-forward ko ng ganun para lumaki yung space. Pero nevertheless, mayroong restriction din doon sa size nitong compartment niya. One last thing yung sinabi ko before na the design of this car is really very nice, especially if you enjoy driving, hindi ka doon sa mga
performance o nangangarera ka, etc. Yung mga driving dynamics na kailangan mo lang sa average driver who enjoys driving. Ngayon, kung marami kayo sa pamilya, parang hindi siya suitable as a family car. Pwede siya as alternative car, especially for you if you're using it only kung nag-iisa ka lang. Just like me, ginagamit ko siya pagpasok ko halimbawa sa opisina, ako lang mag-isa. When I have my family around, ginagamit ko yung Montero. But ito is when I'm alone, I enjoy using it. Pero nga, ang sinasabi ko before is medyo may tightness yung space niya kapag yung marami kayo, kaya hindi siya suitable for family use. But sa mga ano lang, pamamasyal, dalawa lang kayo, ganda nito. Nakakatuwa siyang gamitin. So, yun ang mga things that you should live with when you have this car, no? So, pag tinignan nyo, hindi naman siya major issue So, mga general observations ko lang na sana na-improve ng design ng Mazda, no? Pero siyempre, hindi naman nila gagawin yon kasi you cannot satisfy all the requirements of a car owner, no? So, but yeah, as I've said before, this is a very good car, very nice design, and hopefully will give me more years of driving enjoyment. Okay, hanggang dito na lang tayo. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!